Nagsisimula ang pelikula sa isang tahimik na kapitbahayan kung saan isang batang babae na nagngangalang Ana ang tumutugtog ng kanyang cello sa kanyang silid. Ang kanyang stepfather na isang abusadong lalaki ay pumasok sa kwarto habang may hawak na bote ng alak at inistorbo siya. Inagaw niya ang cello mula kay Ana at sinubukang pagsamantalahan siya. Ngunit sa pagkakataong ito, lumaban si Ana at itinulak siya gamit ang dalawang paa. Natumba ang lalaki at tumama ang kanyang leeg sa isang florera ng bulaklak at nagsimulang dumugo ng husto. Kalaunan ay namatay siya sa sahig habang nakatitig si Ana sa matinding pagkabigla. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang pulis at inaresto si Ana. 00. 30 sa istasyon ng pulisya, isinailalim siya sa profiling at di naglaon ay iniharap sa korte. Sa kabila ng kanyang pag-iit na siya ay inosente, hinatulan siya ng hukom na makulong sa isang juvenile correctional facility sa loob ng 4 hanggang 9 na taon. Kaya sumakay siya ng bus kasama ang iba pang kabataang nagkasala at nagtungo sa pasilidad, kung saan sila ay sinalubong ng masasayang sigawan ng mga preso na masaya sa pagdating ng mga bagong salta. Pagdating nila, inutusan sila ng mga gwardiya na magsuot ng uniforme ng pasilidad simula ng kanilang pananatili roon. Di naglaon, nagtipon ang mga bagong preso sa isang silid kung saan ipinakilala ng warden na si Frank ang kanyang sarili. Ipinahayag niya ang mga patakaran ng pasilidad. Dinala si Ana sa kanyang selda kung saan nakilala niya si Jeannie, ang kanyang tahimik at mailap na kasama sa selda na 5 taon nang naroon. Kinagabihan, matapos patayin ang mga ilaw, mabilis na nakatulog si Ana. Ngunit nanatiling gising si Jeannie, tahimik na pinagmamasdan siya. Tila pinapasaya ni Jeannie ang sarili, ngunit nang magising si Ana at mapansin ang mga tunog, mabilis na nagkunwaring tulog si Jeannie at nagpatuloy sa pahinga si Ana. Kinabukasan, lumabas ang mga preso para sa recreation. Dahil hindi komportable si Ana na makihalubilo, nanatili siyang mag-isa malayo sa iba. Ngunit isang preso na nagngangalang Cody ang lumapit sa kanya at sinubukang makipagkaibigan. Sinabi niya na kailangan ng isang grupo para sa proteksyon sa malupit na kapaligiran ng kulungan. Sinabi ni Ana na mas gusto niyang mapag-isa at tinanggihan ang alok ni Cody. Nang oras ng kainan, muling nilapitan si Ana ni na Cody at ng kanyang grupo at binalaan siya tungkol sa isa pang preso na may masamang balak umano sa kanya. Muling binaliwala ni Ana ang babala at naglakad palayo, ngunit itinulak siya ni Cody mula sa likod, kaya natapon ang kanyang pagkain sa sahig at pinagtawanan siya ng grupo. Kinagabihan, habang nililinis ni Ana ang sahig, pinalibutan siya ni na Cody at ng kanyang mga kaibigan sa isang madilim na silid. Inakusahan nila siya ng pambabastos at pinagtulungan siyang bugbugin. Tinakot siya ni Cody bilang leader ng grupo at binantaan siya tungkol sa pagsumbong. Bago umalis, mas lalo pang pinahiya ni Cody si Ana sa pamamagitan ng paghalik sa kanya. Nanginginig at sugatan, dinala si Ana sa infirmary para gamutin, ngunit hindi niya isiniwalat ang pagkakakilanlan ng mga umatake dahil sa takot sa posibleng mangyari. Iminungkahi ng nurse na kausapin niya si Warden Frank tungkol sa kanyang mga pinagdadaanan. Kaya sinunod ni Ana ang payo at nagtungo sa opisina ni Frank sa pag-asang maprotektahan. Ngunit sinamantala ni Frank ang sitwasyon at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang bastusin siya. Hindi komportable at labis na nabalisa, tinanggihan ni Ana ang kanyang mga galaw at bumalik sa selda na umiiyak. Napansin ito ni Jeannie at tinanong kung hinawakan ba siya ni Frank. Dahil sa galit at frustrasyon, tinawag ni Ana na manyak ang lahat ng tao sa kulungan. Gayunpaman, sinubukan ni Jeannie na aliwin siya at ipinaliwanag ang kalagayan sa pasilidad. Sa huli, pinuri niya ang kagandahan ni Ana at nauwi sila sa paghalikan, kahit
nag-atubili si Ana sa simula. Kinabukasan, habang nasa labas, isang babaeng preso na matagal nang nakatingin kay Ana ang naghagis ng bola sa kanyang ulo bilang pananakot. Umalis ang babae, ngunit napuno ng galit si Ana. Kaya hinarap niya sina Cody at ang kanyang grupo at hiniling na sumali sa kanila. Hinarang siya ng isa sa grupo at nauwi sa suntukan, ngunit pinigil ito ng isang guwardiya na nagpatunay sa determinasyon ni Ana na ipaglaban ang sarili. Kalaunan, pumayag si Cody na bigyan siya ng pagkakataon at ipinaliwanag na kung gusto ni Ana ng respeto at proteksyon, kailangan niyang patunayan ang sarili at sundin ang kanilang utos. Inanyayahan siya ni Cody sa isang liblib na silid at inalok ng inumin. Sinabi niya na upang makasali sa grupo, kailangan niyang makipag-away sa babaeng dating nanakot sa kanya habang nire-record ito ng grupo. Bagamat nag-aatubili, pumayag si Ana at sinakta ng babae na nauwi sa isa pang matinding laban. Lumala ang kaguluhan hanggang sa mamagitan ang mga gwardya. Bilang parusa, hinubaran si Ana at ikinulong sa solitary confinement, isang maliit at madilim na silid sa loob ng 47 oras. Pagkatapos ng parusa, ipinatawag siya sa opisina ni Frank. Ipinahayag ni Frank ang kanyang kasiyahan sa pagkakita sa kanya at ipinaalala ang kanyang kapangyarihan at pagmamatiyag sa bawat galaw ni Ana. Binalaan niya na kung hindi siya susunod, mas mabigat na parusa ang kahihinatnan. Sa huli, pinilit ni Frank si Ana na sumunod. Sa tindi ng takot ni Ana, sinamantala siya ni Frank upang pasayahin ang sarili. Sa huli, nandidiri si Ana habang sinusubukang hugasan ang kahihiyan sa paliligo at pagsusuka. Kinabukasan, sumama si Ana sa grupo ni Cody sa isang silid kung saan tinatu ang kanyang braso bilang tanda ng pagsali. Nang umalis ang iba, pinilit ni Cody si Ana na maging intimate sa kanya at nangakong poprotektahan siya bilang miyembro ng grupo. Halos mahuli sila ng isa sa mga miyembro, ngunit mabilis itong pinaalis ni Cody. Maya-maya, dumating ang guwardiya upang ihatid si Ana pabalik sa selda. Kinabukasan, binisita si Ana ng kanyang ina. Ngunit sa halip na aliwin siya, sinigawan siya ng kanyang ina at inakusahan ng sinadyang pagpatay sa kanyang stepfather. Nabigo ang paliwanag ni Ana. Galit na galit, sinaktan siya ng kanyang ina. Kahit pinakalma ng guwardiya ang sitwasyon, lalo pang lumala ang galit ng kanyang ina at sinabi nitong nais niyang manatili si Ana sa kulungan habang buhay. Pagkatapos ng engkwentro, nakipagkita si Ana kina Cody, ngunit ang babaeng dati ay umatake sa kanya ay bumalik na may dalang kutsilyo. Nagkaroon muli ng suntukan na nauwi sa kaguluhan hanggang sa mamagitan ang mga guwardiya. Muling ipinadala si Ana sa opisina ni Frank. Inakusahan siya ni Frank ng pagsisimula ng gulo at pinilit siyang gumamit ng isang tubong may droga na nag-iwan sa kanya ng hilo. Muling sinamantala ni Frank si Ana, lalo na't siya ay nasa impluwensya ng droga. Sa selda, nagbago ang ugali ni Ana. Sinigawan at sinaktan niya si Jeannie. Isinumbong ito ng guwardiya kay Frank na muling sinamantala ang sitwasyon. Pinagalitan niya si Ana at sa desperasyon, nakiusap si Ana na pauwiin na lang siya kaysa patuloy na abusuhin. Ngunit sa halip, binantaan siyang ililipat sa mas malupit na pasilidad. Tinanggap ni Ana ang kanyang kapalaran at bumalik sa selda. Habang nagiging dependent na siya sa droga, humingi siya muli kay Cody, ngunit tumanggi ito. Nagkaroon ng pagtatalo at pinalayas siya ni Cody. Sinubukan ni Ana na makipag-ayos kay Jeannie, ngunit lumayo ito. Sa desperasyon, nag-alok si Ana ng pera sa dalawang adik upang makakuha ng droga. Sa huli, pumayag sila at patuloy na ginamit ni Ana ang droga upang manhidin ang sakit. Samantala, nalaman ni Cody ang paggamit niya ng droga at hinarap siya sa selda. Ngunit sinabi ni Ana na hindi na niya kailangan si Cody na nauwi sa panibagong pagtatalo. Sa galit, pinalayas siya ni Cody sa grupo. Dahil wala na ang proteksyon, naging madaling target si Ana. Inambush siya ng babaeng itim
at ng grupo nito sa banyo, binugbog siya ng husto at iniwan siyang umiiyak. Matapos gamutin muli sa infirmary, lalo pang lumalim ang kanyang pagka-adik. Paulit-ulit siyang gumagamit ng droga at nagsimulang makakita ng guni-guni. Nakakita siya ng mga baluktot na mukha at tinatu ang salitang dead sa kanyang braso. Nagkasakit siya at nagsuka sa selda. Iminungkahi ni Jeannie na humingi siya ng tulong sa drug counselor, ngunit tinawanan ito ni Anna na ikinasama ng loob ni Jeannie. Habang lumalala ang kanyang kondisyon, hinarap ni Anna ang babaeng umatake sa kanya at muli itong nauwi sa kaguluhan na nasaktan pati ang mga gwardiya. Dumating ang Special Forces at muling ikinulong si Anna sa solitary confinement. Paglabas niya, binisita siya ni Cody at kinutiya si Jeannie. Tumindig si Anna at sinabing hindi sila magkaibigan o magkaaway at iniwan siya. Kinagabihan, inaliw siya ni Jeannie at muli silang naging malapit. Kinabukasan, sinubukan ni Jeannie na pigilan si Anna sa paggamit ng droga. Ngunit tumanggi si Anna. Habang gagamit siya ng droga, dumating si Cody at nakiusap na tumigil siya. Nagalit si Anna at nagwala, kaya muling tinawag ang Special Forces. Nang dumating si Frank, sinubukan niyang pakalmahin ang sitwasyon habang nagbabanta si Anna na saktan ang sarili gamit ang basag na bote. Tumanggi siyang bitawan ito at nang subukang agawin ng gwardya, nakalmot si Frank sa mukha. Napigilan si Anna at muli siyang ikinulong, hubad. Sa matagal na panahon sa dilim, nawalan siya ng pag-asa. Sinira niya ang tray ng pagkain at ginamit ang mga piraso upang saktan ang sarili. Natagpuan siyang duguan at isinugod sa medikal. Pagkagising niya, nasa pangangalaga siya ni Dr. Han mula sa psych ward. Ikinuwento ni Anna na hindi niya intensyong magpakamatay, kundi nais lamang makatakas sa sakit at pag-iisa. Inilipat siya sa general ward at kinausap ng nurse. Nang gumaan ang pakiramdam, humiling siyang makausap ang kanyang ina. Humingi ng tawad ang kanyang ina at nangakong tutulong ibalik ang scholarship ni Anna. Napagtanto ng ina ang kanyang pagkakamali matapos mawalan ng bahay. Habang may munting pag-asa na si Anna, tinawag siyang muli ni Frank sa opisina at ibinasura ang kanyang mga alalahanin. Bumalik sa selda, nagpasya si Anna na magbago at tinanggal ang tattoo ng gang. Sinportahan siya ni Jeannie. Sa tanghalian, kinutya siya ni Cody. Kinagabihan, inihatid siya ng guwardiya sa isang silid kung saan naghihintay si Frank kasama ang kanyang cello. Inalok siyang tumugtog sa talent show ng kulungan. Bagamat nag-aatubili, pumayag siya. Habang tumutugtog ng cello, nakaramdam siya ng panandaliang ginhawa. Ngunit kinabukasan, nakatanggap siya ng sulat na nagsasabing, "You are dead." Inatake siya ni Cody at ng grupo at ginupit ang kanyang mukha. Muling dinala si Anna sa infirmary at pinisita siya ni Frank. Habang nangangakong parurusahan si Cody, napansin ng nurse ang hindi angkop na paghawak ni Frank at nangakong magsusumbong. Ngunit minamanmanan ni Frank ang usapan at ipinapatay ang nurse. Nang malaman ito ni Anna, siya ay gumuho. Muling tinawag siya ni Frank at ibinintang kay Cody ang pagkamatay ng nurse. Pinalaan niya si Anna at ipinaalala ang talent show. Sa palabas, mahusay na tumugtog si Anna at pinalakpakan. Pagkatapos, ipinangako ni Frank ang parole hearing kapalit ng kanyang pagsuko. Ginamit niya ang pangakong kalayaan upang abusuhin si Anna sa entablado. Sa selda, ibinahagi ni Anna ang balita kay Jeannie na nagbabala laban kay Frank. Humingi si Anna ng tulong kay Cody at pinigyan siya ng kamera upang i-record si Frank. Sa araw ng hearing, inirecord niya ang pang-aabuso. Ipinakita ni Anna ang ebidensya at inaresto si Frank. Pinagbigyan ang parole ni Anna at humingi ng tawad ang mga opisyal. Nagpaalam siya kay Jeannie bago umalis. Nadaanan niya si Cody at nagpasalamat. Sa labas, sinalubong siya ng kanyang ina. Sa huling eksena, tumutugtog si Anna ng cello sa harap ng malaking audience
habang umiiyak ang kanyang ina sa pagmamalaki sa tibay at tagumpay ng kanyang anak laban sa kadiliman. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.